Daddy? Isa siya sa araw-araw na nagbibigay sa atin ng tuwa at saya sa numero 1 programang Eat Bulaga. Bagamat kinagigiliwan at lalong sumikat bilang yaya ng batang Aiza Sigera sa TV sitcom na OK Cafe Rico. Sa tunay na buhay ay talo pa niya ang isang prinsesang ipinanganak sa isang may kayang pamilya. Pero sa likod ng kanyang pagpapatawa at marangyang buhay na kinagisnan, may mga pangyayaring nagdala rin sa kanya ng labis na kalungkutan at sumubok sa kanyang katatagan bilang tao. Mga kaibigan, tunghayan po natin ang kwento ng buhay ni Ruby Rodriguez. Isa na namang masaganang taon ang nakalipas dito sa ating hacienda. At kasama ng aking asawa at ng aking mga anak, na si Sally, si Robert, si Ricardo, si Cynthia, Cecil, Rafi, at siyempre pa, ang aking apple of the eye, si Ruby. Kaming lahat ay nagpapasalamat sa inyo ng buong puso. Sige, magsikain na tayo. Talaga, Daddy? Apple of the eye niyo po ako? Oo naman. Baka ma-spoil yan. At saka baka magselos ang mga kapatid. Basta, ako ang apple of the eye ng Daddy. Sa future, Daddy, magiging apple of the eye ko rin kayo. Talaga? Bakit? Ano bang gusto mo maging future mo? Ano ang pangarap mo? Someday, Daddy, I want to be a lawyer. Ba, gusto mo maging abogado, ha? Magaling yan. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Pagkaraan ng maraming taon, nakatapos rin ng kolehiyo si Ruby. At bago muling mag-aral ng abogasya, nagpasya siyang magturo muna sa preschool ng OB Montessori, kung saan naging estudyante niya si Aiza Sigera na artista na noong mga panahong iyon. Ngunit isang pabor na ibibigay ni Ruby sa kaibigang sikat na artistang si Maricel Soriano ang magiging daan sa isang pangyayaring nakatakdang magbabago ng kanyang buhay. Ay, nako, Francis. Kung ako dito kay Maria, papipilahin ko yung mga lalaking yan. Bakit? Ba't ako maghahabol? Sikat naman ako, maganda pa. Di ba? Ewan ko dito sa babaeng to eh. Kulang-kulang kasi. Ay, nako. Dapat hindi ako nagpasama sa iyo sa shooting eh. Pati ako, pinagdidiskitahan mo. Kala mo, kung nagsalita, ang napakaraming boys. Oy, teka muna ha. Teka muna, linawin natin to. Kahit ganito to, maraming naloloko rito. Yung mga bilbil na yan, ang lakas ng dating yan. Eh, kanino naman? Doon sa mga matador doon sa palengke. Gago, hindi nga, no? Kung merong black is beautiful, ako naman, fat is sexy. Oh, bakit ganyan kayo makatingin sa akin, ha? Crush niyo ako, no? Kita mo na? Oh, lakas ng... Hi everyone. Oh, bakit wala nagtatrabaho? Naka-break ba kayo? Hi. Hi, Tita Malu. Hi, Ruby. Hi. Francis, naka-break ba kayo? Hindi pa nga eh. Kasi ito si Ruby patawa ng patawa eh. Ikaw talaga, Ruby, ha? Ini-istorbo mo shooting namin, ha? Puro ka patawa. Ang lakas-lakas pa ng boses mo. Lahat ng tao dito. Hi, good evening. Lahat ng tao dito, kuha mo attention. Tignan mo, nakatingin lahat sa atin. Sorry, Tita Malu. Nagkukwento lang naman eh. Oh, siya, magsibalik na nga kayo sa trabaho niyo. Pati ako nasisisi, oh. Pero okay lang, alam mo, talagang nakakatawa ka nga talaga. Don't worry, sa susunod na pelikula ni Mother, sasama kita. Oh, Tita Malu naman. Kayo I'm yata not nagpapatawa eh. kidding. No, I'm not kidding. You have a talent. Hindi makapaniwala si Ruby nang dumating nga ang alok sa kanya na mag-artista. Nagsunod-sunod ang mga pelikulang ginawa niya sa Regal Films. At pagamat nung simulay may pag-aalinlangan niyang pinasok ang mundo ng showbiz, hindi nagtagal.
kinagiliwan na rin niya ang pag-aartista. Hanggang pati telebisyon, pinasok na rin niya. Bagamat pilit niyang binabalanse ang lahat. Sa dami ng film project at TV guestings ni Ruby, unti-unting naapektuhan ang unang propesyong minahal niya. Mama Ruby, Mama Ruby, Mama Ruby, Mama Ruby. Ano po yung gagawin namin dun sa book? Hindi ko ba nasabi yung direction? Hindi pa po. Oh, sorry. Sit down muna, please. Okay. Children, you have your books na, di ba? Now, turn your books to page 10 and color the figures there, okay? Ay, naku, natulog na naman si Ma'am. Daddy, nahihirapan ako eh. Pag nasa trabaho ako, shooting o kaya taping, naiisip ko yung papers ng mga bata na kailangan kong asikasuhin. Ginagawa ko pa yung lesson plan. Kinabukasan naman, nasa klase nga ako pero parang wala naman ako sa sarili ko. Kasi puyat nga, sa shooting, sa taping. Naaawa nga ako dun sa mga bata kasi hindi ko na naibibigay sa kanilang 100% ko. Alin bang nagsasuffer talaga? Your teaching or your acting? Daddy, yung pagtuturo ko. So, ang ibig sabihin nun, mas gusto mong pag-aartista. Kung ako ang tatanungin mo ako mas gusto ko yung sinabi mo sa akin noon na pangarap mo. Ano yung pangarap po, Dad? Tignan mo. Nakalimutan mo na. Hindi ba ang pangarap mo rin gusto mong maging abogado? Pag yun ang nagkatotoo, anak, I will be really proud of you. Hayaan niyo, Dad. Ganito na lang. Pag dumating ang pasukan at wala pa akong nagiging regular na TV show, mag-aaral ako ulit para maging abogada. Promise ko yan. Okay, bossing, yes. Hi, Ayla! Oh, ito na po pala siya eh. Oh, sige, bye, bossing. Pinatawag mo raw ako? Ano bang bago natin dyan, ha? Maupo ka muna, Ruby. Mukhang high-na-high ka kasi. Hindi, ano nga yun? Bakit nga ako pinatawag? Alam mo naman siguro yung show ko, di ba? Aba, oo naman. Eh, buong Pilipinas yata ngayon nanonood ng OK Cafe Rico. Ina Magenta. Siguro yung nagustuhan sa'yo ni bossing. Sinong bossing? Si Vic Soto. Walang kahirap-hirap na pinasok ni Ruby ang pag-aartista. Sa kanyang pagkakapasok bilang regular cast ng OK Cafe Rico, lalong nagdingding ang bituin ni Ruby. Bagamat hindi pa rin niya nalilimutan ang pangako sa ama, natuparin ang pangarap nitong maging isang ganap na abogada siya. Tuluyan na siyang nawala ng panahon para dito. Bagay na labis namang ikinasama ng loob ng kanyang ama. O bakit mo pinatay? Pinanunod ko yung anak mo. Bakit gusto mong panoorin yung anak mo sinasayang lang niyang buhay niya sa pag-aartista? Ano ka ba? Wala naman ginagawang masama anak mo Hi, Mommy! Hi, Dad! Hi, baby! Daddy, kamusta na po? Tatayo ka pala Ikaw ba, Ruby, talaga ba nang hindi mo na itutuloy ang pagkuha mo ng loan?
Daddy, di ba sabi ko naman po, pag meron na akong regular TV show... Alam mo, Ruby, alam kong matalino ka eh. Nangihinayang ako sa talino mo. Masasayang lang ang utak mo dahil sa pag-aartista. Mahal kita, anak. Pero sana naman, may pagmamalaki ko rin ng trabaho mo. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa'yo? Sa akin. Sa pamilya natin. Na wala na tayong makain. Kaya nag-aartista ka na lang. Ganun ba? Na wala ka nang mapasukang ibang trabaho. Ganun ba? Mamaya, puro kaihiyan lang yung ako kung sa lintik na pag-aartista ngayon. Hi, Ma'am Ruby. Napanood ko po kayo kagabi sa TV. Ang galing-galing niyo pong umarte. Oo nga po, ma'am eh. Tawa nga po kami ng tawa. O talaga? Nagustuhan niyo ba? Opo. Buti pa kayo. Hindi tulad ng ibang tao dyan. Ayaw man lang akong panoorin. Oh, talaga po? Bakit naman po? Nainggit lang po siguro yung mga iyon. Sir, siguro pinagmamalaki niyo siya. Sikat na nga po si ma'am eh. So, paano? Nagkasundo na tayo. Basta ikaw, kumpadre. Madali naman ako kausap eh. Good, good. Salamat, salamat. May iba nga pala tayo, kumpadre. Nakita ko yung anak mo sa TV ah. Nako, matagal ko na nga sinasabihan yung batang yan eh. Pero magaling siya. Natural siya magpatawa. Bihira sa komedyante yung ganon. Di ba? Nag-aral ba ng acting sa States yung anak mo? Siguro, proud na proud ka sa kanya ngayon, ano? Dahil kung ako yan, taas noo ako ngayon. Good evening po. Uy, Hi, Dad. mas maganda siya sa personal pala, no? Mami, oh! Si Ami, so okay ka, fairy ko? Oo nga, no? Hi! Hi. Can we take a picture with you? Sure, no problem. Sige. Thank you! Sige, salamat. Kami rin. Pwede kami. Alam mo, tuwang-tuwa kami sa'yo. Lalo na yung favorite show ko na Okay Ka Peri ko. At kahit pa paano nakakalimutan namin yung problema kapag napanood namin yung show mo. Galing-galing mo eh. Halika na nga. Thank you. Doon tayo sa kotse maghintay. Oh, kami naman, kami naman. Teka muna. Kami muna. Sige, kayo muna. Okay, 1, 2, 3. Oh, akala ko ba malaking kinikita ng mga artista? Bakit hindi yung papalitan ng brand new yung bulok mo sa sakyan? Sa mahal ko tong si Ecstasy. Ecstasy? Bakit ecstasy? Mukhang dating taxi tong kotse. Di ex-taxi. Gets? Diyan ka lang magaling sa kalokohan eh. Tsaka isa pa. Regalo niyo to sa akin eh. Siyempre, proud na proud ako dito. Hindi tulad ng ibang tao dyan. Para bang hindi man lang proud dun sa kung anong meron sila. Ako ba ang pinapatamaan mo? Bakit? Apektado kayo, Daddy? Alam mo naman, di naman ako tutol sa pag-aartista mo eh. At, sige, aamin na ako.
lumalaki ang ulo ko kapag pinupuri ka ng mga tao. Eh, ibig bang sabihin nun proud na rin kayo sa akin? Oo na. Sige na. Isa lang naman ang ayaw ko sa pag-aartista mo eh. Ayokong isipin ng mga tao na walang laman yung utak mo. Ayoko sabihin ng mga tao na bobo ang anak ko. Ba? Daddy, Ano yun? yun na nga ang gusto kong gawin. Gusto kong mabago yon. May gusto ko patunayan eh. Yung bang, hindi porket artista ang isang tao, wala nang alam. Kaya lang, sandali. Meron lang akong gustong talagang klaruin, Daddy. Kayo ba proud na sa akin? Yung bang masasabi niyo bang maipagmamalaki niyo na ako? I've always been proud of you. Di ba, you're the apple of my eye nga? Di ba? Teka, madukot na. Tumawag ka na lang ng mekaniko. Ako na magbabayad. Sige na. Sabay na muling pagkakasundo ni Ruby at ng kanyang ama. Bumuhos naman ang sunod-sunod na biyaya sa buhay ni Ruby. At isa na rito ang pagkakataong mapasama sa isang TV program na talaga namang malapit sa puso niya at magiging napakahalagang bahagi ng buhay niya. Hi, Dad! Hi. Oh, Napanood niyo? First hosting ko dun sa Itbulaga. oo, napanood ko. Magaling ka, ha? Magaling ka. At sa tingin ko, yan ang tamang trabaho sa'yo sa showbiz. Ba't niyo naman nasabi, Dad? Kasi sa pag-host mo, naipapakita mong talino mo eh. Wala naman yun eh. Naglolokohan lang kami dun eh. Natural ko yun, no? Yun nga eh. Yun nga ang ibig ko sabihin eh. Natural ang talino mo. At lumalabas yun, yung talino mong yun, sa pag-host mo. A host needs to be sharp and witty. At habang pinapanood kita kanina, nakikita ko ang talent mo. Teka muna, ha? Teka muna. Ruby. Tama ba ito? Ha? Totoo ba to? Talagang pinupuri ka ng tatay mo? Pero ibig ba sabihin niyan, Daddy, fan ko na rin kayo? I'm your number one fan. At isa pa, nung pinapanood kita, you're very pleasant, ha? Magaan. Oo, yung bang... Teka. Maano kang tignan eh. Magaan tanggapin. Ako! Teka muna, Daddy. Diyan, medyo talo na. Binubola niyo na ako niyan eh. Magaang dating. Pleasant. Magaang kasi, paano? Ang bigat ko nga eh. Si Daddy nang bubola pa eh. See? Nakita mo na? You can even make fun of yourself. Isang magandang karakteristik yan sa isang host. Oh, sige, okay. Naniniwala na ako, Daddy. Kaya lang, 3 months lang ang contract namin sa Itbulaga. After that, pwedeng mapalitan kami. Sana hindi naman. Dahil kung talagang itutuloy mo yung buhay mong yan sa showbiz, iisa na lang ang magiging pangarap ko para sa'yo. Ano naman po yun, Dad? Na sana maging regular host ka ng Itbulaga. Yung kasi ang tipo ng show na mamahalin mo eh. Sa napakagulong mundo ng showbiz,
yung klase ng show na yun ang kailangan mo para magtagal ka. Yung tipong yun ang kailangan mo na mamahalin mo. Yun ang tipo ng show na magiging tahanan mo. Naku, Dad. Alam nyo, kung kinakailangang magtumbling ako dyan, sumirko ako, mag-split ako dyan, kumain ako ng apoy, lumakad ako sa bubog, lumapa ako ng buhay na manok, o kaya tumalon ako sa eroplano, gagawin ko lahat para lang hindi ako tanggalin dun sa show. At gagawin ko ang lahat ng yan para sa inyo. Ngunit nagdaan ang mga araw hanggang sa matapos ang 3 buwang kontrata ni na Ruby, ay hindi sila kinausap ng mga producers para i-renew ito. Kaya labis niya itong ikinabahala. Ano, kinausap na ba kayo tungkol dun sa kontrata natin? Hindi daw ba tayo i-renew? Hindi ko nga mukhang hindi eh. Last day pa naman ang contract natin today. Ay, hindi. Ibig kong sabihin, ano, papasok ba tayo bukas? Ewan ko. Hindi ko alam. Ay, ayun si sir, tanungin mo. Uy, sige na. Ikaw na magtanong, Ruby. Kaya mo yan. Magaling ka dyan eh. Ako naman isa. Hi, sir. Meron lang ho kaming itatanong sa inyo. Ano yun? Papasok pa po ba kami bukas? Ba't mo naman itanong? Kasi po last day na po ng kontrata namin today. Tapos na ho ang 3 months, kaya gusto ko naming malaman kung papasok pa po kami bukas. Hanggat hindi ko sinasabing tumigil kayo pumasok, di pumasok kayo ng pumasok. Dahil simula sa araw na to, regular na kayo na co-host ng Eat Bulaga. Congratulations! Wow! Thank you, sir! Thank you! Congratulations. Congratulations. Okay! Hindi masukat ang tuwang naramdaman ni Ruby at ng kanyang ama nang maging bahagi ito ng Eat Bulaga. At dahil sa araw-araw niyang exposure sa nasabing programa, mula sa pagiging komedyante, naging isang napakagaling na host rin ni Ruby. Ang dating teacher, tunay na isang ganap ng artista. Pero sa kabila ng lahat, isang araw ay nagising na lang si Ruby na tila may sinisingil na kapalit sa kanyang pamilya ang lahat ng swerteng tinatamasa niya. Anong nangyari? Sir, yung farm wala na po. Pati nga po yung mga bahay namin, natabunan na po ng lahar. Wala na po kasi kami matuloy ang iba. Sige, pababayin muna sila para makakain. Salamat po. Kain kayo ba kayo? Daan na mo yung mga bata. Mga bata po Pakainin niyo sila. Sige po. Kain na po. Unahin yung mga babae at saka yung mga bata. Kain po. Ma'am, kain po. Sige, salamat. Kain na. Samahan mo muna sila. Ako nang bahala sa dati, ha? Opo, ma'am. Dad. Daddy, ano ba iniisip niyo? Lahat ng ipinundar ko. Lahat ng pinaghirapan ko. Wala na lahat. Buong buhay ko. Nasa ilalim na ng lahar. Pero paano ko kayo mabubuhay ngayon? Daddy, ano ba pinoproblema niyo? Isa na lang naman ang nag-aaral eh. Kami naman, may mga trabaho na. Daddy,
Daddy, huwag kayong mag-alala. Kaya natin to. Tsaka, pagbigyan nyo naman kami, Dad. Pagbigyan mo na. Pagbigyan nyo naman kami na alagaan kayo. Kasi, it's about time na magpahinga naman kayo. Hayaan yung kaming mga baby nyo noon ang mag-baby sa inyo ngayon. From now on, you're the apple of my eye. Hindi nagtagal, nalagpasan rin ng pamilya ni Ruby ang trahedya. Nagpatuloy siya sa kanyang pag-host sa Eat Bulaga at naging kasunod nito ang maugong niyang relasyon sa isang kapwa niya komedyante. Hindi na yata darating yun eh. Darating yun. Sandali lang. Ayan na. Hi. Naku, pasensya na. Marami pa kasi ako inasikaso eh. Ikaw pinaghintay mo si Ruby. Nakakaya to. Pasensya na talaga. Anyways, siguro naman you know him. Herbert, this is Ruby, yung friend ko na gusto mong ma-meet. Hi, Ruby. Hi. Pasensya ka na talaga. Napaghintay tuloy kita. That's okay. Ngunit hindi naging madali ang lahat para sa kanila. Imbis na ligaya, tila kalungkutan at sama ng loob ang idinulot nito sa dalaga. Ruby, lapitan mo nga daddy, walang kasama. Excuse. Dad? Okay lang kayo? Oo, okay lang. O ikaw, kailan ka mag-aasawa? Nauna pa sa'yo nakakabata mong kapatid, May problema ba kayo ni Herbert? Daddy, hindi kami magkasundo eh. Ginagawa ko naman lahat, pero parang walang nangyayari. Ano ba dapat kong gawin? May mali ba sa akin, Dad? Bakit mo sisisihin ang sarili mo? Kilala kita, anak. There's nothing wrong with you. Maybe you are just in the wrong relationship. Huwag kang mag-alala. Darating ang araw. Darating yung taong para sa'yo. Daddy, sana kung sino man siya, sana kahit konti ng ugali niyo, makuha niya. Binola mo na naman ako. Matapos ang 2.5 taon, tinapos ni Ruby ang relasyon sa kapwa komedyante. At hindi nagtagal, sa isang rehearsal sa Eat Bulaga, ay masisilip niya ang kinabukasan ng kanyang puso. Okay, sige. Peace na. Sabi-sabi pa kami papasok, Puchi. Oh, sige, bahala na kayo mag-post na kung ano-ano. Kahit ano, basta parang diva. Alam nyo na, ha? Okay. Teka muna, sige. saan na tayo po? Kayo. Ano ba gagawin mo? Ang mga damit. Wait lang, sino yun? Gwapo, Ano, hindi ko naman kilala. Tanong mo nga ako sino yan. Tanong mo kung sino yung binis. Kuko. Putulin mo yan, baka mamaya. Oh, sino yun? Long hair na yan. Sino? Yun. Si Mark. Bagong artist ng production design. Balikbayan daw. Gwapo, ano? Okay lang. Okay lang, kaya pala nagtatanong.
Teka, sama ka mamaya, magiinuman kami. Pwede mo na imbestigahan. Malay mo, bading din. O kaya may asawa. Nako, nakatingin pa sa'yo, ah. Tignan mo Sa akin, sa inyo. Sa'yo, tignan mo ha. Tignan mo. Oh. Sa inyo yata. Hindi yan. Tanong mo, tatabi kami, ah. Nakatingin pa rin sa'yo yan. Kambay! Hindi umabot. Art, hindi ba nagagalit sa'yo yung girlfriend mo? Hindi mo siya kasama pag may mga inuman na ganito? Ngoy, dali nga. Girlfriend nga ba yan? Baka ng boyfriend. Uy! No, I have a girlfriend. I don't think she'll have a problem with that naman if I'm going out with my coworkers. Okay. Naku, pareho tayong sawi. Hindi nga ba din may girlfriend? Naku, malas mo. Oy, excuse me. Ayan na naman kayo. Ako na naman ginagawa niyong sangkalan, ha? Excuse me, but I have to go to the bathroom. You want me to go with you? No, it's okay. I'm fine. Thanks. Excuse me. Mabait ako eh. Okay na. Alam niyo, wala. Pangit itong paglabas na to. Ay, may girlfriend na pala eh. Oh. Akala ko ba okay lang sa'yo kung may girlfriend? At least, may girlfriend, ha? Hindi ba, Ding? Ah. Oh, may pag-asa ka pa. Gaga! Uy! Pero hindi, Mare. Tingin ko type ka eh. Oh, yung mga tingin niya sa'yo malagkit, may kahulugan. Alam mo, Mare, I feel the same way too, actually. You do? Yeah. Ay, nako. Alam niyo, tigilan niyo na ako. Huwag niyo na ako ni-insulto naman, please. Alam kong mataba ako at hindi siya magkakagusto sa akin, okay? So, uminom na lang tayo. Bye! Walang nangyari sa unang pagkikita ni na Mark at Ruby. At hindi nagtagal, ay biglang nawala ang binata. Bakit kumigo? Kakaloka? Plastic. Nasaan si Mark? Bakit parang ilang araw ko na hindi nakikita? Si Mark? Yun. Wala man lang pasabi. Bumalik na sa States. Wala na. Bakit naman parang nasad ka dyan? Gaga? Nasad? Hindi, no? Malis ka na. Ako, Gaga? Talaga naman huwag mo sabihin sa akin hindi ka nasad, ha? Kitang-kita ko. Hipokrita ito. Hindi. Umalis ka na nga. Hindi? Hindi. Talaga? Talaga. Hindi, ah? Hindi. Okay to. Sandali. Oh, Dad! Hi! Anong ginagawa niyo rito? Eh, bakit? Masama bang dalawin ko yung apple of the eye ko? Uy, ilagay mo ito. Sige, hintay mo na lang ako sa laban. Upo muna, Dad. Maganda itong kondo mo, ha? Marami ka na talagang pera. Teka, ano ba tong dala-dala niyo rito at... pinalayas ba kayo ng mami, Dad? Hindi. Grocery yan. Eh baka kako, walang nag-go-grocery dito para sa iyo eh. Sweet ang teka ng daddy ko. Oo. Parang may kulang dito sa bahay mo eh. Ha? Bakit? Kumpleto naman ako sa gamit, Dad, ah. Hindi gamit. Alam mo ang kulang? Mga batang nagtatakbuhan. At isang lalaki na tatawagin nilang daddy.
Nakukuha mo ibig ko sabihin. Anak, ikaw lang ang hinihintay ko eh. Pag nakita ko na nakilala mo na yung taong mapapangasawa mo at makakasama mo habang buhay, pwede na ako magpahinga. Daddy? Dad, huwag kayong magsalita ng ganyan. Nakita ko na yung lalaking yun, no? Oh, talaga? Sino? Kayo? Anak, hindi, seryoso ako. Alam mo, ang ipinagdarasal ko na lang. Ang ipinagdarasal ko na lang sana matagpuan mo na yung lalaking papalit sa akin. Larawan man ng isang masayahing tao si Ruby, unti-unti na rin niyang nararamdaman ang pangungulila ng pag-iisa. Ngayon, hindi na sapat ang kanyang pag-aartista at kabi-kabilang trabaho para mabigyan siya ng kaligayahan. At dahil sa mga salitang sinabi ng ama, lalo niyang nakitang mas magkakaroon nga ng kabuluhan ng buhay niya kung magkakaroon siya ng sarili niyang pamilya. Uy! Nako! Alam mo ba, may good news ako sa'yo. Good news? May binibenta ka na naman. Wala akong pera. Nako! Hindi naman kita talaga bebentahan ng lagi kang walang pera eh. Hindi. Nandito na si Mark. Sinong Mark? Sinong Mark? Hypocrite na to. Si Mark! Yung long hair na gwapo na type mo. Gaga! Anong type ko? Ano naman ngayon kung nandito na siya? Oh. Ano ngayon? Ha? Pinatatanong lang naman niya sana kung pwede sana lumabas kayo. Oh my God. Sige, pagtripan niyo ako, Sige, magsuplada ka ha. Ayaw mo. Hipokrita ka talaga. Ako na nga lang. Sige, pagtripan niyo ako. Yan ka pa. Ba't ba kailangan pakipot ka ba? Bagaman hindi siya makapaniwala nang malaman ng balitang bumalik na si Mark, alam niya sa sarili na umaasa rin siyang totoo ang sinabi ng katrabaho. Gaga? Ka ba naniniwala dun sa mga yun? Hello? Hello? May I speak with Ruby, please? Who's this? Hi, Ruby. This is Mark Aquino. Remember me? Mark? Who? From where? Ako yung artist ng Eat Bulaga. The one with the long hair. Mark! Oh, how are you? Well, I'm okay. Just came back from the States. Actually, I have a new job. That's good. By the way, I just want to ask you if we can go out sometime this week. I'm busy But, I'm free tonight. Tonight? Okay, fine with me. So I'll pick you up tonight. We'll go out. No, I don't feel like going out Siguro ganito na lang. Buy some drinks na lang and then dito na lang tayo sa place ko. Okay? Okay, fine with me. Whatever's comfortable with you. You know where I live na ba? Yeah, I asked about your address. Hope it's okay with you. I mean, hope you don't mind. No, it's okay. Sige, I'll see you tonight. Sure. Yes! 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 Kailangan ko magpa-parlor!
You're beautiful. Take it easy. Take it easy. Relax. Kaya mo yan. Okay. Hi! Wow! Vodka, my favorite! Come in, come in. Ruby? Sit down! Thank you. Okay ka lang? I'm fine. I'm just a bit tipsy. How's your girlfriend na nga pala? We broke up. Bakit ka umalis ng Itbulaga? At saka alam mo, ba't hindi ka nalang bumalik? You want me to tell you the truth? Sure. I left Itbulaga because I want to pursue you. And I didn't want people to think na ginagamit lang kita. Alam mo, lasing ka na. Lasing ka na eh. Ano naman ang sakit mo at gusto mo akong ligawan? Because Oy! Oy! Oy, Mark! Mark! Naku, ganito magsuka! Naku, sa banyo! Sa banyo, no? Ikaw naman, huwag kang magkakalito! Uy! Ba? Siguro hindi ka kumain. No? Ayaw ka pa kanina. Ay! Pati naman ako madadapa sa'yo. Oh, okay ka na. yeah. Ay, nako. Hina ka palang uminom eh. No. Malakas ka lang uminom. Bagay. Ikatuwiran ka. Ano nga yung sinasabi mo kanina? Sabi ko, I love you. Alam mo, talagang matindi ang tama mo, Mark. Sabihin mo sa akin yan pag hindi ka nalasing, ha? Pero ngayon, pahinga ka muna. Magpahinga ka. Ganun. Ay, ano ba to? Gano'n kaya? Nako. Ayan. Okay. Uy, pasok. Ano nangyari sa'yo kagabi? I woke up and it seemed okay. Umuwi muna ako. And ayaw na makita storbo and then mahimbing na yung tulog mo eh.
Ba't ka bumalik? May naiwan ka ba? Wala naman. Kasi sabi mo sa akin kagabi, sabihin ko na lang sa'yo pag hindi na ako lasing. Ngayong hindi na ako lasing, gusto ko lang sabihin sa'yo na I really love you. Gusto sana naming hingin ang kamay ng anak niyong si Ruby para sa aming pinakamamahal naming anak, si Mark. With your permission, of course. Sa inyo na yan, Balay. Ganun ba? Ikaw talaga. Sa totoo lang, matagal na nga namin pinamimigay yan eh. Kaya naman. Since ayos na rin lang naman pala kumain na tayo. Alika, kuya. Kain tayo. Balae? Shall we? Kain na tayo. Please. Sunod po kami. Ruby, ikaw nang bahala sa daddy mo. Yes. Sunod po kami. Okay. Let's go. Kain na tayo. Alam mo, anak, I'm so happy for you. Mabuting pamilya yan. At mabait na tao yung mapapangasawa mo. Ngayon, panatag na loob ko. Pwede na ako magpahinga. Daddy, ayan na naman eh. Huwag kayo magsasalita ng ganyan. May kasal pa, no? Huwag ka na, kain na tayo. Ruby, mahal kita, anak. Lagi mong tatandaan yan. Hello? Sino to? Hello, Ruby. Ang mami mo to. Mami, bakit? Ang daddy mo. Inatake sa puso. Pupunta ako. Anong nangyari si Daddy? Ruby, wala na ang daddy mo. Simula pagkabata, likas na mas malapit si Ruby sa kanyang ama. Naroon ito sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay. Mula sa pagdedesisyon niyang iwanan ang ambisyong maging abogada para ipagpatuloy ang pag-aartista hanggang sa pagpasok niya sa Itbulaga. Lalo na ang sandaling makilala niya at iharap dito ang lalaking nakatakda niyang maging asawa. Sa lahat ng ito, nagsilbing inspirasyon para kay Ruby ang kanyang ama. Kaya talo pa niya ang nabalian ng pakpak sa pagpanaw nito. Sa tindi ng kalungkutan, humantong si Ruby sa paggawa ng isang desisyong hindi inaasahan. Hindi ko na po muna itutuloy ang kasal. Yan ang wag na wag mong gagawin. Bakit naman po, Ma'am?
binili ito ng daddy mo, malayo pa ang kasal mo. Ito dapat ang susuotin niya. Sobrang excitement ng daddy mo sa kasal mo. Kapag hindi mo ito tinuloy, para mo na rin binigo ang kahuli-hulihang niyang kahilingan sa buhay. Sa araw ng kasal ko, alam ko na maski nagpaalam na ang daddy, ay nandun siya at pinanonood ako sa pinakamahalagang pangyayari sa aking buhay. Nararamdaman ko na nasa paligid lang siya at pinagmamasdan ako habang nabubuo ang lahat ng aking mga pangarap sa buhay, tulad ng lagi niyang ginagawa nung nabubuhay pa siya. Ruby, ang tawag sa'yo, natural comedian. You are such a light-spirited, you're such a happy person. I'm sure this came from your upbringing eh. Pag nagkakainan kami magkakapatid kasama yung daddy ko nangunguna sa pang-aasar. Mami ko din. I grew up na ganun nang nakita ko na everybody was like happy. Idiniin ng father namin sa utak namin na huwag kayong sisimangot pag may problema. You know, try to take it as much as possible. Yung bang figure na ganyan runs in the family? We're all childbearing hips. Okay. Pero yung na-complete accessories, ako lang yata. Yung buo. Alam mo sa showbiz, napaka-focus nila sa itsura ng tao eh, di ba? Alam mo, tinanggap ka, minahal ka ng publiko, na ganyan ang figure mo. No, para kasing wala kang hang up eh. No, I'm really hanged up to now. Siyempre, gusto ko rin naman makapagsuot ng ganyan. So there was a time na nagpapayat ako ng todo-todo. Pero it became dull daw kasi parang nakatingin na lang daw sa akin yung mga tao na parang hindi na daw ako si Ruby. I've always believed na yung sexiness is not payatot. Kailangan may laman. You know, parang it's body language. It's how you carry yourself, how you exude your confidence. At sinasabi mong ikaw yon. Isa ko doon. Of course, isa ka doon. Okay. Siyempre, isa ka love doon. your own. Ngayon may sarili ka ng anak. Dalawa. Sa industriyang ginagalawan mo, no? Hindi pangkaraniwan yung ang mag-asawa tumatagal. Yes. Talagang familia, ang no? But you seem to be going that way. There are times when we argue. There are times na may selosan. Siya nagsiselo sa'yo? Sa time, ako hindi masyadong selosa kasi lapitin yung asawa ko ng babae. Hindi naman pangit, di ba? Jackpot nga ako naman. ron. Jackpot ka. Jackpot ako ron. Sabi nga ng mga badi parate, magkano daw binayad ko. Pero niloko nila ako. Sabi, malapitin siya talaga ng babae. So maraming temptasyon sa side niya. Pag malala, medyo arguments, which should be left in the four walls of the bedroom. I think that's the only way a marriage will, go strong. Alam mo, dapat i-congratulate ka eh. Thank you. Nakakatuwa. Thank you. At magpapasalamat kami
At pinayagan mo, pinahintulutan mo kaming gamitin ang bahagi ng buhay mo para itampok at kapulutan ng aral ng ating mga televiewers. Thank you, Tita Mel. Thank you very much. You are so welcome. Maraming salamat sa magpakailanman, sa GMA, Kapuso. Maraming salamat po for giving me a chance to impart with you a part of my life that not everybody knows. This chapter in my life, not everybody knows because it's my relationship with my father. I love my dad so much. And Dad, I wish you saw this. I know you saw this. I just want you to know that I love you so much. Hindi niya nakasinakiting anak ko. And nagpapasalamat ako, taos puso, maraming salamat po sa mga taong nagbigay daan sa akin para makapasok dito sa show business, sa mundong itong napakasaya. Yung iba sinasabi napakagulo. Para sa akin po, napakasayang mundo. Maricel Soriano, thank you very much. Maria Inay, maraming salamat. Malu Santos, maraming salamat sa break na binigay ninyo. Higit sa lahat, to my mentor, Mr. Vic Soto, thank you very much. And Tito Vic and Joey, Mr. Toviera, for giving me the opportunity and giving the dream of my father, making it come true to host Eat Bulaga. Thank you. Malucho Fagar, thank you. Sa bumubuo po ng Tape Productions, maraming salamat sa inyo. Ang mga alaalang iniwan ng kanyang ama, ang patuloy na nagbibigay lakas kay Ruby sa pag-aartista man o sa sarili niyang pamilya at mga anak. Ibinabalik niya lang ang lahat ng kabutihan at pagmamahal na minsang ipinadama sa kanya ng kanyang ama. Sa ganitong paraan, patuloy na nabubuhay ang kanyang ama sa kanyang puso. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magkalayo, sana'y laging kapiling, yan ang aking dalangin. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo